Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, makikita nyo nga dyan sa title, opo, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga documents or yung mga requirements na pinasa ko sa KVAC or doon na rin sa Korean Embassy kung paano ako nakapag-secure ng aking Korean Tourist Visa. Opo, so baka magtaka kayo bakit siya nakaganito. Hindi ko na rin alam kasi noong 2017, nung pumunta kami, naka-stamp pa siya or parang sticker pa siya nakalagay dun sa passport mo. So, parang souvenir mo pa siya. Kaso ngayon, tsaka siguro yung mga ilang years ago na rin siguro, pinauso nila na nasa papel na lang siya. Kaya kung ako sa'yo, pagka nakakuha ka nga nito, lagi mo lang siyang iipit sa iyong passport. Teka lang, baka kasi may makita kayong information. Papakitaan ko lang kayo ng sample. Oops. Ganyan na siya. Paano makikita? Ganyan na siya. Basta nandiyan yung mga information mo. Tapos, pag binalik nila sa'yo, nakagano na siya. Yan. Okay, so ang dami ko nang sinabi. Pag-usapan muna natin. Pero, a little disclaimer lang pala. Lahat ito ay base sa aking experience. Opo, ako ay isang employed individual or may trabaho. Pwede naman kasi kayo magpasa kung, for example, kayo ay student, kayo ay senior citizen na wala na. Siyempre, pag senior ka na, usually, di ba sa atin, pagdating mo ng 65 or 60, magre-retire ka na. So, wala ka ng trabaho, hindi ka na employed. So, anong tawag sa'yo? Ko alam, senior. Okay. So, yun. So, ito, pag-uusapan natin, syempre, meron akong chingini, hakika. Meron tayong kodigo, dahil medyo mahaba po ito. Lahat naman ng visa requirements na to, makikita nyo siya sa, hindi ko lang malalagay ba siya dito, kung kaya kong siya edit o dito na lang sa overseas.mofa.go.kr. Okay. So, ito yung C3 or short-term visa requirements for employed individuals like me. Okay, number 1, visa application form. So, yung visa application form, makikita nyo siya sa website. Downloadable naman yun. Meron kayong choice kung gusto nyo na ito ay naka-encode or nakasulat. Pero nakalagay dito, the applicant must write in block letters, either English or Korean. The applicant must fill out this form completely and correctly. Basta, may mga ganun. Ito siya, ganito yung sample niya. Di ba, hindi nyo rin naman makikita, ba't mo ginagano ko? So, nakalagay lang dito yung mga personal details. Pero, siguro gagawa na lang ako ng separate vlog about kung paano mag-properly fill out ng ganitong form. Kasi, medyo nakakalito siya. Kahit nung, di ba 2017 kami huling nandun, tapos ngayon 2024 na 7 years ago, parang same pa rin naman yung kanilang application form, pero talagang nakakalito siya. Basta dapat basahin nyo siyang mabuti. Kasi, guys, if I'm not mistaken, merong mga syempre tao, may mga nag-apply na ang ganda nung mga credentials na pinakita nila, ang ganda. Tapos, yun pala, may mali sa pag-fill out nila nitong visa application form. Dahil doon, na-deny sila. Ang alam ko, pag ganon, parang 6 months ba? Or 3 months? Basta ilang months muna yung hihintayin mo bago ka mag-apply ulit. So, kung ako sa inyo, yun nga. Yung sa visa application form palang, galingan mo na. Okay, number 2, yung inyong one piece of passport size colored picture. Yun naman, sasabihin nyo lang sa mga disclaimer, hindi po ito sponsored, pero kung maririnig nyo ito, Picture City, alam ko kasi sa Picture City ako nagpa-picture. Sasabihin nyo lang sa kanila na pang Korean visa po. Tapos meron naman na dun nakaganon. Medyo, sa observation ko lang, mas mahal yun lagi kesa dun sa mga usual na 2x2 o kaya 1x1. Ewan ko din. Di pareso lang namang picture yun. So yun, mas mahal siya. Number 3, ang inyong original passport. So ibibigay nyo yung passport nyo sa Korean, hindi siya sa Korean Embassy eh. KVAC. Ano sabihin ng KVAC? Basta may ibig sabihin yung KVAC at makikita nyo siya dito. Ayan. Actually, ba't ngayon ko lang sinabi? Ito guys, yung mga application nyo, yung mga documents nyo, hindi nyo siya i-direktang ipapasa sa Korean Embassy. Yes. Diyan sa KVAC, ayan, the Korean Visa Application Center. Tama ba? Hindi ko, hinalaan ko lang yun ha, feeling ko pero KVAC. Yung KVAC, makikita nyo rin siya sa BGC, malapit siya sa SM Aura, as in tatawid ka lang, nandun ka na. Doon yung ipapasa lahat. Kung hindi ako nagkakamali
Doon nyo ipapasa lahat ng mga documents, tapos yung KVAC na yun ang magdadala sa Korean Embassy, tapos i-check ng embassy. Ganon. Hindi na kayo pwedeng dumirekta sa Korean Embassy. So, ang dami kong sinabi. Ngayon nga, ito ay number 3 sa requirements. Ibibigay nyo to sa KVAC, tapos iiwan nyo na to sa kanila. Kaya kung ako sa inyo, pag nagbigay kayo ng ganito, kasi diba usually ako, may time, nasisingit-singitan siya ng mga documents, o minsan na resibo, or whatever. Kung ako sa inyo, linisin nyo yung passport nyo bago nyo ibigay sa kanila. Huwag tanggalin nyo yung mga unnecessary, yung mga nakaipit na unnecessary things. Number 4, photocopy of your passport bio page, open and close parenthesis, page 2. Actually, ito medyo tricky ito ha, medyo nagulangan kami sa part na ito. Kasi okay, 'di ba, pag binuksan mo yung passport mo, ang page 1 ito, yung parang maraming mga something. Tapos ang page 2, ayun na nga yung bio page, yung may picture ako, syempre may picture ka din. Yung mga pangalan, apelido, birthday, ganyan. Passport number, ganyan, nationality and everything. Eh nakalagay nga dito sa requirements mismo na nandun sa official website ay page 2. So ang ginawa namin, ang pinotocopy lang namin, ito lang talaga, yung page 2, yung may picture. Ang ending, pagdating namin doon, kailangan din i-photocopy yung page na ito. Kasi nandito yung pinaka-pirma nyo. So kung ako sa inyo, para hindi na kayo magbayad ng 10 piso isang papel, opo, tama kayo nang narinig. Kasi dahil nga mali kami ng i-print, ay na-i-xerox. Ito lang ang na-xerox namin, yung page na may picture. Kailangan pa namin magpa-xerox or magpa-photocopy sa kanila. And alam nyo kung magkano? 10 piso isang page. Eh ilang kami be? 3 kaming nag-apply, so naka 30 pesos agad sila sa amin. Number 5, yung original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years. Kung meron ka, kung nakapunta ka doon sa mga OECD, nandito siya, feeling ko nandito siya sa OECD. Ano ba yung O? Organization of Economic Cooperation. Hindi ko alam. Makikita nyo talaga siya dyan. So yun, kung meron kayong arrival stamps tsaka mga visa ng mga bansa na yun, alam ko nandyan yung US, Canada, Japan, yung mga ganon. Kung nakapunta kayo dun for the past 5 years, ang alam ko gagawin nyo, i-photocopy nyo yung mga arrival stamps, yung mga tatak sa inyong mga pasaporte, plus yung pinaka-visa nyo na rin. Kasi medyo magandang ano yun guys, medyo magandang indikasyon iyon na kayo ay ma-approve pag nakapunta na kayo dun sa mga ganong bansa. Eh kami, wala kaming ganun, so wala akong pinasang ganun. Okay, number 6, copy of your PRC card or IBP card. IBP, Integrated Bar of the Philippines. So yun, kung meron kang PRC card or IBP card, photocopy mo lang yun, tapos ipasa mo na rin siya. Sa case ko, dito ka tumingin self. Yan. Sa case ko, wala naman akong lisensya bukod sa driver's license na wala pa rin naman pala. So wala akong pinasang ganito. Number 6, original certificate of employment must include applicant's position, date hired, compensation, office address, HR landline number, cell phone number is not allowed. At saka HR email address. Actually, meron ako niyan, guys. Yayabangan ko lang kayo. Dun ka nga tumingin self. So, ito yung akin. Siyempre, hindi ko rin ipapakita sa inyo. Ang gagawin nyo, i-request nyo sa HR nyo. Tapos yun nga, dapat nakalagay dun yung mga natatanggap nyo. For example, sa akin nakalagay, basic salary. Annual na yun. Basic salary, 1.8 million. Charot. 1.8, sana all. Nakalagay dun, basic salary na annually. Tapos, yung mga others, kunwari, mga bonus ganyan, bonus ganito. Kung ano-anong matatanggap nyo, dapat ipakita nyo doon. Tapos yun nga, nakalagay yung landline ng inyong company at saka yung email address ng kung sino yung focal person nila sa HR. So, kunwari sa akin, HR ako, baka ako din, charot. Hindi. Basta kung sino yung nagbigay sa inyo ng ganito or kung sino yung nag-request kayo, kung kanino kayo nag-request, more or less email address niya ang ilalagay niya doon. Bakit kailangan ng email address? Tsaka guys, promise, sundin nyo ito kasi isa ito sa pinakamagpapatibay na kayo ay may kapasiyahan pumunta ng Korea. Yun yung
akin nakalagay certificate of income/employment. Ganun. Basta bago kayo magpagawa sa HR nyo, sabihin nyo na sa kanya or sa kanila kung para saan ba. Kasi, alam naman na din ng HR yun. Pag sinabi nyo for visa application purposes, yun na, ilalagay na nila lahat. Okay. Number 8. Original personal bank certificate. Must include account name, account number, account type, current balance, account opening date, 6 months average daily balance. Okay. Ito guys para sa akin lang naman. Isa siguro to sa pinaka-importanting document na kailangan yung i-provide para makapunta kayo ng Korea. Oo. Or para mabigyan kayo, mag-grant kayo ng visa. Bakit? Siyempre, meron na naman ako yan. Bank certificate. Ito siya. O syempre, hindi ko na naman ipapakita. Pero yan ay galing, makikita niya na Bank of the Philippine Islands. A big shout out to you, Bank of the Philippine Islands. Baka naman. Pero huwag mo lang bigyan ng ATM. Anin ko yun. Bigyan mo kang pera. Okay. So ito, sa BPI, nakalagay nga dito. Actually, sinabi ko lang sa kanila Parang may form lang silang ni-require from me. Fill out ko lang siya. Tapos, ayun na, alam na nila na ito yung kailangan lumabas. So, yung account number ko, kung kailan ko siya binuksan, yun. Nakalagay ko nga dito, nagulat ako, 2014 pa pala yung bangko ko sa kanila. Ay, yung account ko sa kanila. Tapos, ngayon, ganun pa rin yung laman, So, yun, nakalagay yung pinaka-amount, current amount niya, tapos yung average daily balance. Actually, ang pinaka-importante, feeling ko ang pinaka-importante titignan nila dyan is yung average daily balance. Okay. Medyo magiging seryoso lang tayo sa usapan natin na to. Ano ba yung average daily balance? Yung average daily balance for the past 6 months. So, titignan, makikita kasi dyan yung average daily balance mo for the past 6 months. Kunwari lang, hypothetically, meron kang 100,000 sa bangko mo. 100,000. Tapos, hindi mo siya ginagalaw. As in, walang movement at all for the past 6 months. Pag humingi ka sa bangko ng iyong bank certificate, ang lalabas na average daily balance mo for the last 6 months ay 100,000. Kung hindi ako nagkakamali, it's the math. It's the math that counts. So, ang average daily balance mo for the past 6 months, 100,000 kasi nga hindi naman siya nababawasan, hindi rin siya nagdadagdagan. So, ito yung sinasabi natin na hindi naman talaga nagmamatter masyado kung magkano yung pinakabiglang laman ng account mo. Gets nyo ba? Yung mga nag-show money. Aminado ako. Naglagay ako ng, kumaga, meron akong ipon na ganitong amount na makakabuhay na siya ng Korea. Pero dahil gusto ko maging sigurista, naglagay ulit ako, miram tayo sa ating sponsor na ang ating kapatid. Pero binalik ko na sa kanya yun. So, ang ginawa ko, nang hiram ako, tapos para lang lumaki yung savings doon. Kumbaga, malaki na siya, pinalaki ko pa, ganon. Naging sigurista lang ako. Pero ako naman, for myself, feeling ko naman, kung yung savings ko lang yung pinakita ko doon, pasok pa din ako. Pero yun, sigurista kasi ako. Yung iba naman kasi ang ginagawa, as in, ang laman ko na rin ng bako nila 5,000. Tapos bigla silang maglalagay ng 50,000. 100,000. Guys, promise, kahit ilagay nyo yung buhay nyo doon. Tapos, after 1 month, magpapasa ka na ng application mo, more or less madedenay ka. Bakit? Kasi makikita ng bangko doon na ang average daily balance mo naman talaga for the past 6 months ay ganun lang, 5,000, 10,000. Actually, red flag pa yun. Red flag pa yun feeling ko sa embassy. Pag nakita nila na, biglang tumaas yung pera niya. Bakit? For the sake ng showman. So, kung ko sa inyo guys, yun nga, mag-ipon kayo, gayahin nyo ako, huwag kayo masyadong magastos. Hindi talaga ako promise, hindi ako gastador. Naiiyak na lang ako kasi bawal magsinungaling. So yun, okay, bumalik na tayo dito. Number 9, ang dami nilang requirements, no? Number 9, bank statement. Ang bank statement, so ito, BPI pa din naman. Ay, hello, natupi. Ayan, ang bank statement, actually, yung bank certificate, medyo buod na siya, pinakabuod nung laman ng account mo, laman ng account,
opening date, account number, ganyan. Ang bank statement, dito kayo dito kayo malalagot, sinasabi ko sa inyo. Kung ako yung embassy, nakaganyan ako sa'yo. Kasi bakit? Dito sa bank statement, dito makikita lahat ng movement ng inyong pera. So yun nga, sabi ko sa inyo kanina, kung ang laman ng bank account nyo ay 5,000, tapos bigla kayong naglagay ng 50 to 100,000 a week before or a month before ng visa application nyo, makikita siya dito. And after nun, kung ako rin naman ng embassy, pagtingin ko, biglang lumaki yung pera niya. Bakit? Tapos, sakto, lumaki yung pera niya kung kailan mag-a-apply siya ng Korean visa. No. So, yun nga pala guys, i-remind ko lang kayo. Hindi ko alam kung sa BPI lang standard yung amount na 150. Pero ang tanda ko, 150 per page. Yeah, you got it right. So, bank certificate, 150. Bank statement, dalawa, 150, 300. O, sa BPI pa lang, nakamagkano na ako? 450. Wala tayong magagawa, ginusto natin to. Okay. Number 10, photocopy of ITR or income tax return or form 2316. So, ito siya. Bakit? Ano na naman? Gulo-gulo na naman. Dito ka nga tumingin, self. So, ayan, ito yung akin. Whoops! Kita nyo. Nakita nyo, wala akong pera. So, ayun, hihingin nyo lang din to sa HR. Sa case naman namin, kasi pinapamigay naman to annually. Parang, bago magsimula ata yung taon. Kasi ito yung for 2023 pa, for last year. So, makikita din dito yung inyong mga tax na binabayaran, kung nagbabayad ka talaga ng tax, which is very good. So, hingin nyo to sa HR. Sabi ko sa inyo, lahat ng dokumento na to, more or less, kaya nyo itong i-provide ng mabilis. I swear. Okay. Number 11. Medyo nabulunan ako. Visa fee. Naiyak ako. Ang visa fee niya ay for 59 days and below. Free siya. Free. Pero dun sa mga 60 days to 90 days na magsistay in Korea, 2,000 pesos. Itong babayaran nyo na to, kung hindi ako nagkakamali, sa Korean Embassy yung bayad na to. Sa kanila nyo siya babayaran. Kami kasi, nagbayad kami ng, hindi ako sure. Ang alam ko, nagbayad kami ng 900 para sa visa application namin. Bakit? Kaya ganito yan. Kasi nga, di ba si KVAC or si Korean Visa Application Center, hindi naman sila part talaga ng Korean Embassy. Kumbaga, binuo sila para i-filter nila yung mga application bago nila ibigay sa Korean Embassy. So, yung 900 na yun, I assume, yun ay bayad sa kanila kasi separate entity sila. Yung 900 nyo, pumasa kayo o hindi, talagang kukunin nila. Ha? So, ako sa inyo, yung mga sinabi ko sa inyo na mga kailangan nyong ipasa, galingan nyo lang, Pag-apply pa lang, galingan nyo na. So, ano nga bang mga tips and tricks ko for you? Parang sinabi ko naman na lahat kanina. Pero ako, feeling ko, kasi lahat naman ng ito, yung mga documents na to, masisecure nyo naman siya eh. Ang mahirap lang ay ipakita yung inyong pera. Oo, di ba? Kasi nga, makakapag-secure ka nga ng bank certificate or ng bank statement mo. Kung for the show money lang siya, medyo red flag, medyo tagilid ka, more or less, made-deny ka talaga. So, kung sa inyo, yun nga, kung may plano kayong mag-Korea, for example, may plano kayong mag-Korea next year, 2025, March, kunwari March, kasi gusto nyo pang malamig pa yon. Kung gusto nyo ng March, ngayon pa lang, mag-ipon na kayo. Ipakita nyo sa kanila na kaya nating mga Pilipino ang mag-travel. Oh, di ba? Parang kung kaya nyo na every week, maglalagay kayo dun sa bank account nyo ng 5,000, ganon, or monthly, malalagyan mo siya ng 20,000, at least makikita nila na yung pag-iipon mo, talagang may pattern, naghuhulog ka monthly, ganyan, kesa naman yung mahulog ka isang bagsakan, 100,000, tapos the following month, mag-apply ka na ng visa. Hindi ganun, medyo talagang tagilid ka to. So, yun lang guys, thank you so much for watching. Parang wala naman kayong natutunan. So, for my next vlog, hindi ko alam kung sa Korea na tayo. Kasi may bagyo ngayon. Sa next week na kami aalis. So,
sana matuloy, di ba? Yun lang, thank you.